pinangangarap na ang Duterte mabalik. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, mga politiko'y takot na takot Nako. na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo, Saan ko naman nakakita niyan? takot. Takot na takot. Pati Aba, sundalo, biglang... pulis na takot. Anong nangyari? Ngayon ang mga kurakot mga nakaupo. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Aba, hindi masamang mangarap ng pag-unlad ng pagkakaisa sa bansa natin. So, ito po yung babasagin natin mamaya, no? Yung kanya mga sinasabi niyan, ay bibigyan po natin ng reaction yan. Papahuli po natin ito, no? Kasi ang dami niya pong talagang kapalpakan or mga sinabi na hindi matanggap ng mga Pilipino. Kasi akala mo yung pulis hindi daw gumagawa ng masama sa panahon ni Digong. Yung pulis ngayon pumapatay noon, di ba? So, isa po yan sa bibigyan natin ng reaction mamaya, mga pre. Ngayon, unahin po natin itong issue muna po ni Isko Moreno. Okay, tayo po ay sa katotohanan lamang, meron tayong bibigyan ng reaksyon, mga pre, no? Pero syempre, bago tayo mag-proceed sa issue ni Isko Moreno, papahuli po natin ito. Meron po tayong dito, meron po tayong Facebook page. Ito po, yan. Harrison Plaza. Hindi nakasabay sa mga makabagong mall. Okay? Pero, since lupang pag-aari nito ay patrimonial property ng Maynila, uminana po ng Maynila, ay mga kondo. Kaso nga lang, hindi makabili ang pangkaraniwang mga mamamayan ng Maynila kasi panigurado, mahal yung talaga, yung presyo. Noong kampanya ni Isko Moreno ng tumakbong mayor noong 2019, lagi niyang sinasabi, hahanap siya ng lupa para sa in-city vertical housing sa mga Manileño. Nung nakahanap nga ng lupa, yun yung Harrison Plaza, no, nahanap ni Isko na yun yung binenta para maging kondo ng SM. Ayun, nakahanap nga ng lupa, Harrison Plaza, pero binenta para maging kondo ng SM. So, alam nyo, bakit ito binenta? Pwede na sana itong pagawan ng yung simpleng lang, yung para sa mga Manileño, 'di ba? Para kasi kung papansinin po natin diyan sa Manila po, maraming nakatira sa tulay, walang mga bahay. Kasi kung kondo po yung itatayo, hindi po afford yan ng mga mahihirap. 'Di ba po? Tandaan nyo, mga Manileño, sinabi dati ni Isko na poprotektahan niya ang Harrison Plaza. Pero ibinenta. Ito po yun ito yung Harrison Plaza. Ayan Isko Moreno Plans in City Vertical Housing Program. May plano nga po si Isko. Pero ang tanong, natuloy ba yung plano? So hindi. 'Di ba? Hindi po natuloy. Yung nabenta daw or yung kinita or yung benta umaabot o tumataginting ng 4,038,833,118 pesos. So ang laki nun, bilyon. 'Di ba? Bilyon. Laking pera po nun. Ito po yung problema pagtatakbo ka, mangangako ka ngayon. Na noong kampanya ni Isko, ayan tumakbong mayor noong 2019, lagi niyang sinasabi, hahanap siya ng lupa para sa in-city vertical housing sa mga Manileño. Ayun, nakahanap nga ng lupa, Harrison Plaza. Pero ibinenta para maging kondo ng SM. Diba? Ang tanong po dito, natupad po ba yung pangako ni Isko Moreno? Binenta po. Di umano. No? Isko Moreno yung Harrison Plaza. Diba? So, ang tanong po dito, may pagmamahal ba si Isko Moreno sa mga Manileño? Or hanggang pangako na lang? So, bilyon. Di umano yung kinita dito sa pinagbentahan ng Harrison Plaza, bilyon.
Saan napunta yung bilyon na yun? 4,038,833,000 pesos. Saan napunta yun? Sa tiyan ba ng mga mahihirap, ng mga Manilenyo? Baka sa project. Kasi sabi mo, na naawa ka pag gutom yung mga Manilenyo, yung mga nakatira dyan sa Manila, gusto mo silang pakainin, busugin. 'Di ba? Kasi bato lang naman yung mga nandyan sa gilid-gilid, benta na lang. 'Di ba? Parang ganun. So, tama ba yun? Pero yung pangako, napako. Ang matindi pa po dito ngayon, yung dyan sa Manila po ngayon, halos lahat ng nagmamay-ari na dyan, ng mga ari-arian po, mga chikwa. Diba? Inchik. Sabi ko nga, no to ano tayo, no to China tayo. Bakit karamihan ng nagmamay-ari ng ari-arian ngayon sa ating bansa, lalong-lalo na dyan sa Manila, ay chikwa. Siyempre, si Hani Lacuna, wala namang magagawa na yan. Binenta na eh. Binenta na ni Isko. Ano pa magagawa ni Hani Lacuna dyan? Diba? Alam nga naman bawiin. Sige nga. Siya, bumuto po tayo. No? Bumuto po tayo ng yung hindi puro pangako. Bumuto tayo ng tamang politiko. Yung hindi puro pangako. Yung hindi puro benta. KO! Katulad nito, yung mga DDS, DDS naman talaga kasi siyempre may mga supporter din si Isko ng mga DDS. Oo. 'Di ba? Nilalait nila si Hani Lacuna. Bakit? Kasi sabi nila, yung nagawa ni Isko hindi nagawa ni Hani Lacuna. O totoo naman. Bakit? Si Hani Lacuna ba mahilig bang magbenta yan? Tama. Tama yung sinabi ng mga DDS. Gawa ni Isko, hindi nagawa ni Hani Lacuna. Totoo yun. Kasi hindi naman mahilig magbenta si Hani Lacuna ng ari-arian ng mga dyan sa Manila. Diba? Ng pag-aari ng Manila. Yun yung klaro dyan. Mga DDS, pahinga na kayo. Alam kong pagod na kayo. Oo. Puro kayo kahit malinay, pinagtatakpan nyo eh. Diba? Yun yung problema sa inyo. Yun yung problema. So, ito po yung Harrison Plaza, mga pre, Yan po. Okay? So, pinakita lang natin yung picture para may idea kayo. Nakapunta na ba ako dyan, Harrison Plaza? Pasensya na, hindi kasi ako masyadong gala eh. So, yun lang yung ating video dito, no? Na patungkol sa reaction natin dito sa issue ng Harrison Plaza, mga pre. Na talaga namang nakakabilib si Isko. Halos lahat binenta. Binenta ng ari-arian ng Maynila. So, ngayon mga pre, bigyan po natin ng reaction itong isang video ng isang obispo ko, no? Okay? Na bida-bida. Basagin natin yung trip niya dito. Basagin po natin. Okay? So, ito po, panoorin po natin yung video. Iyan po ang nagustuhan ko sa Duterte administration. Ako po'y nangangarap ng Duterte mabalik. Pansinin nyo, noong panahon niya. Okay, pansinin nyo nung panahon ni Digong. O sabi niya, nung panahon ni Digong, ulitin natin. Bakit? Ng Duterte mabalik. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, mga politiko'y takot na takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo. Mga politiko, takot daw na gumawa ng mali. Ano yung issue ni Duque? Anong issue ni Duque? Ano yun? Ano yun sa PhilHealth issue? Anong ginawa ng mga pulis? Pumatay ng pumatay. Tama ba ang pumatay, obispo? Sampalin ko yung taba mo eh. Tama pala yung pagpatay? Tulog yan eh. Sabi mo, takot gumawa yung pulis ng mali. Yung pagpatay ba, hindi ba mali yan? Mang ata yan. Bobo kang obispo ka. KO! Hindi pagmumura yan, hindi kita minumura. Sadyang bobo ka. Mang. Di daw takot gumawa ng mali yung pulis. Pero dami nilang pinatay. Huwag kang ano dyan.
aba, biglang, anong nangyari? Ngayon ang mga kurakot mga nakaupo. Mga kurakot nakaupo. Noon, mga kurakot nakaupo. Diba? Pag-uusapan po natin siguro sa next video natin, pag-uusapan natin yung issues sa panahon ni Digong. Okay? Kurakot pala ha? Okay. Pag-uusapan natin yan. Yung anak nga ngayon, si Sarah, nagpa-practice na. Naging vice presidente lang, nag-practice na. Anong practice? Mag 125 million in 11 days. Nag-practice na. Kasi nangangarap maging presidente ng Pilipinas. Vatican na yun. Para pag siya yung nakaupo doon, kontrolado niya, gagayahin niya yung tatay niya. Diba? Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Bakit? Kasi ganun. At halatang chikwa ka naman. Pagmasdan yung hugis ng muka. Hindi ko nilalait yung mukha mo, ha? Ang sinasabi ko lang dito, pagmasdan niyo yung mukha. Pilipino ba ito o chikwa? Pagmasdan niyo. Bakit nagsasalita ka? Kasi, China kayo. Diba? Ang gulo lang kayo dito sa aming bansa eh. Alam mo naman may nasabing matino itong taong ito. Aba, hindi masamang mangarap ng pag-unlad. O hindi po masamang mangarap na masakop yung bansang Pilipinas, ha? Pangarap yan ng mga mananakop. Hindi. Aba, hindi masamang mangarap na sakupin namin yung bansa nyo. May mga ganun na pag-iisip eh. May kilala akong mga ganun eh. Diba? Ikaw, may kilala ka rin? Meron? Baka meron siguro. Ng pagkakaisa sa bansa natin. Pagkakaisa ng mga inchik sa bansa natin. Sila magkakaisa sa bansa natin. Tayo gagawing alipin. Kaya pansinin mo, ang mga ari-arian ngayon, dyan sa Manila nung panahon ni Isko, ay pinagbibenta sa mga inchik. Nagmamay-ari at kumukontrol na mga inchik. Alam niyo po, sa edad kong ito, Sa edad mong yan, okay. marami na po kasi edad dito, mga 30 anyos. Okay mo pa sa paglalakbay ko po, Hong Kong lang. Ang mga Pilipino, pag nasa Hong Kong, kang babae. Hindi nagtata. Ang alam ko sa obispo, ganito yan. Hindi sila one-sided. Kung sino yung ilalagay ng Diyos na mamumuno sa bansa, susuporta ang isang obispo. Hindi ko kontra. Kasi ang nagtalaga niyan, naglagay, diba? Panginoon. Pero bakit itong obispo na to kumukontra? Gusto niyang ibalik yung mamamatay tao. Obispo ba? Pakicorrect nga po ako. Obispo ba talaga to? May ganyan bang kasuotan para sa mga obispo? O galing China pa to? Galing yata China to eh. Pansinin nyo. Diba? Tapo ng balat, ang candy, nilalagay sa bulsa. Pag naka-red, tigil. Kahit walang lumalakad na sasakyan, walang tumatawid. Ilalayo pa natin sa Subic ang Pilipino. Pag nasa Subic, ang babait. Law-abiding citizen. Ang tanong, bakit? Alam nila kasi, hindi sila paglalaruan, hindi sila bibiruin ng gobyerno sa Hong Kong. Naran po ba kayo? Ang totoo niyan, yung katabi mo, matino yan. Pakisabi mo sa katabi mo, matino yan. Hindi na natin patagalin to kasi walang katinuan to mga pinagsasabi nitong obispo na to. Wala sa ayos eh. 'Di ba? Basta yung ano niya dito, gusto niya daw mabalik yung mamamatay tao. Obispo daw siya. Tatanungin ko yung mga miyembro nitong simbahan nila. Hindi ko nga alam kung obispo ba talaga to eh. Or baka China. No? Obispo sa China. Okay. Pero, tanong ko sa inyo, agree po ba kayo
sa mga pinagsasabi nitong taong ito? Nako. 'Di ba? Agree po ba kayo? No, 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 no. Oh. Ako po, hindi po eh. Tatarantaduhan po yung mga pinagsasabi nito eh. 'Di ba? Kaya alam nyo, huwag kayong magpapabulag po no sa mga sa mga matatamis na salita nitong mga ganitong klaseng tao. 'Di ba? Huwag. Huwag po. Kasi itong mga to hindi natin alam, baka pera-pera lang din. Kaya nagsasalita. Okay? Ipaglaban po natin yung sa atin. At yung mga mananakop, pagsasampalin natin yung utak.